Bakit nga ba tayo umaakyat ng bundok? Sa una, gusto mo lang malaman ang kakayanan at lakas mo. Pero habang tumatagal, dumarami ang rason para gawin ito. Matapos ang mahaba at puro likong daan, isang magandang tanawin ang naghihintay sa amin. Ito ay ang Nabengan Bridge dito sa Sadanga Mountain Province. At ito ang pinaka-highest and longest footbridge sa ating bansa. Kung ito'y iyong titignan, mistulang payapa sa taas ng bundok. Pero oras na ikay nasa gitna, malakas na hangin ang iyong mararamdaman. Namangha ako sa tanawin mula dito at salamat sa Panginoon dahil naranasan ko ito. Maayos ang bayan dito at mukhang patuloy din ang pag-unlad. May mga sapat na establishmento at maayos na daan. Nag-almusal na muna kami dito at nang sa gayon ay makapagpahinga bago ang akyat namin sa unang bundok. Dito sa sakyan Stone Homestay kami magpapahinga at Rock Jackers ang kinuha naming travel agency. Hindi kami nagkamali sa pagpili sa kanila dahil naasikaso kami mabuti at naging magaan ang ating pakiramdam sa lugar dahil sa kanila. Maraming butterfly sa taas at saka mga fireflies. 11 o'clock ng umaga nang simulan namin mag-ascend sa unang bundok at ang mga nakakatumbak pakiramdam sa gantong aktibidad ay ang makakita ng iba't ibang halaman, makinggan ng mga puno ng insekto na mahinang kalikasan at ang mga maiiksing pintuhan sa mga kasama habang umaakyat. Tapos apo ang first. Isa sa mga nagustuhan ko sa lugar na to ay ang makita na masasaya at walang takot sa tao ang mga aso dito. Hindi sila mailap at gustong-gusto nilang sumama. Ito ay patunay na ang mga aso dito ay tinatrato ng mabuti. Nasa isang oras na din kaming nag-hike. Medyo napagod man, pero alam naman naming may naghihintay sa aming magandang tanawin sa taas. Matapos ang mahigit isang oras, narating namin ang tuktok ng Mount Kupapay na may 1,647 meters above sea level. Dito, matatanaw mo ang napakalawak at napakagandang malikong rice terraces na kung saan daraanan namin pagbaba. Ganda. Tahimik. Nakaka-relax. Pagod rin eh. Kasi nakailan yung hagdan na pataas. Tapos konti lang yung patag. Magpapahinga muna tayo kasi mamaya magdi-descend na. Sa pagbaba, malikong rice terraces ang dinaanan namin. Kung dati, nakikita ko lang ito sa mga litrato. Pero ngayon, nakakatuwa na naranasan ko na umapang at maglakad dito. Habang naglalakad, bawat takbang ay kailangan mong pag-isipan dahil may mga parte ng lupa na malambot at kailangan mong maglakad ng patagilid, magbalanse dahil sa maling apak, malalim ang iyong babagsakan. Pero gayon pa man, kahit ramdam na namin ang pagod, kami masaya dahil natapos namin ang araw na to na matagumpay. So ito yung sa baba. Tapos doon kami galing kanina. Matapos ang mahaba at matagumpay na araw, salamat Rock Jackers sa masarap naming hapunan at makapagpapahinga na muna para paghandaan ang panibagong hike bukas ng madaling araw. Madilim pa lang nang umpisahan namin ang pag-akyat. Puro assault daw ang dadaanan, sa kaduluhan na lang ang konting patag. Pero gayon pa man, kung nakayanan ko sa 3 bundok na aking naakyat, ang masasabi ko sa sarili ko, kaya ko rin ito. Let's go. Nakakatuwa ang gantong aktibidad.
Wala kang ibang maririnig kundi huni ng mga insekto, tunog ng bawat hakbang habang naglalakad, katahimikan ng daan, banayad ng ihip ng hangin, at ang tunog ng bawat paghinga. Sa wakas, narating din namin ang tuktok ng Mount Fato. Pagod, hingal, inabutan man ng ulan, naging sulit dahil ito ay patunay na ang bawat hakbang ay may magandang patutunguhan at isang tagumpay na naman na hindi malilimutan. Bakit nga ba ako umakyat ng bundok? Para sa akin, hindi lang ito para subukin ang aking lakas o tibay. Higit pa roon, ito ay tungkol sa saya, may mga bagong nakikilala, kapayapaan, kakaibang sarap ng pakiramdam sa paglalakbay, at sa dulo ng bawat akyat, hindi lang tanawin ang napapahalagahan, kundi pati ang aking sarili at katawan. Ito ay paalala na mas mahalin at pahalagahan ang sarili.